Dito muna tayo sa paanan ng Alaw Mountain, kung saan ang malamig na simoy ng hangin mula sa hilaga ay pormal ng humahalubilo sa amoy ng digmaan. Matapos ang dambuhalang pagkakaligtas kay Yosan Green, ang ating bida na si Sorayang ay hinarap ng dalaga ng Ice Palace. Sa gitna ng payapang sandaling ito, ang ating Demon King ay muli nating makikitang naglalabas ng kanyang nakakangilabot na talino at pandama. Wika ni Yosan Green, nabalitaan ko ang lahat ng nangyari mula sa aking kapatid. Hindi ko alam kung paano kita babayaran sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Malamig na sumagot ang ating bida, isa itong kasunduan, kaya huwag mo na yung alalahanin. Gayunpaman, napansin ko na natuto ka ng isang medyo kakaibang martial art technique. Dagdag pa ni Sorayang habang inaalala ang kanilang unang pagtatagpo, hindi ko ito agad nakilala kanina dahil sa tindi ng kaguluhan. Tiyak na mahusay ito, pero tila hindi pa ito ganap na kumpleto. Nagulat ang dalaga sa narinig at winika sa kanyang isip. Ang martial arts na natutunan ko ay hindi basta-basta makikilala ng iba maliban na lang kung natutunan nila ang Northern Sea martial techniques. Kahit pa naabot na nila ang isang mas mataas na martial realm, hindi nila dapat matukoy ang mga katangian nito. Hindi lang siya basta malakas. Mayroon din siyang napakatalas na insight. Wika ng ating bida habang nagsisimula ng maglakad palabas sa pinto, ano't anuman, dapat ka pang magpahinga ng higit pa. Ang iyong upper energy core ay malubhang na pinsala ng mga miyembro ng Beast Palace. Ang upper energy core ay mas sensitibo kaysa sa iba. Magpahinga ka. Sumang-ayon naman ang kuya ni Yosan Green, sa tingin ko ay tama siya. Agad namang tumango ang dalaga at sinabi, patawad. Wika ng estranghero sa kanyang kapatid, ito ay isang bagay na dapat ko talagang gawin. Napagtanto ni Yosan Green ang kanilang sitwasyon at sinabi, siguradong naging napakagulo sa palasyo. Paliwanag ng estranghero habang pinapakalma ang dalaga, ayos lang yan. Itinadhana na talaga kaming tumahak sa landas na iba sa ibang mga palasyo. Ang pinakamagandang bagay na nagawa namin ay ang makipag-alyansa sa Heavenly Demon Divine Cult. Nagtanong si Yosan Green habang seryosong tinititigan ang kanyang kuya, sinabi mo ba, sa Third Young Lord ang totoo tungkol sa Lyali Potential Grade Method? Maikling sagot ng estranghero, hindi. Pinagsabihan ni Yosan Green ang kanyang kuya at winika, dapat mong sabihin. Naniniwala ako na ang Heavenly Demon Divine Cult ay hindi magandang kaalyado base sa mga sabi-sabi, pero nagtitiwala ako sa iyong desisyon. Gayunpaman, patas lang na malaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kaalyado. Napabuntong hininga na lang ang estranghero. Muling nagsalita ang dalaga at winika, mayroon din akong isang pabor na hihilingin. Isang dambuhalang revelasyon. Ano nga ba ang misteryosong Lyali Potential Grade Method na ito? At bakit tila may itinatagong sekreto ang Ice Palace mula sa ating bida? Sa kabila ng pagiging magkaalyado, ang anino ng pagdududa ay pormal na ngang sumisibol sa gitna ng yunan. Samantala, lumipat ang eksena sa loob ng pansamantalang silid ng ating bida. Matapos ang madugong engkwentro sa yunan at ang tagumpay na pagdakip sa patriarch ng Tang Clan, ang walking calamity na si Sorayang ay nagluluto ng isang dambuhalang plano para sa kanyang bihag. Sa gitna ng katahimikan, binitak ni Dongpil ang hangin habang dala ang isang misteryosong panauhin na magiging susi sa susunod na hakbang ng Demon King, wika ni Dongpil, Young Master, dinala ko na po ang taong namamahala mula sa Haosek. Agad namang nagbigay ng utos ang ating bida, sige, papasukin siya. Nagtanong ang misteryosong lalaki, gusto niyo po ba akong makita? Wika ni Sorayang habang relax lang na nakaupo, nabalitaan ko na ang Haosek ay mayroong branch sa Guangxi. Ligtas ba ang lugar na yon? Maikling sagot ng lalaki, opo. Seryosong nagtanong si Sorayang, gusto kong magpadala ng isang tao doon. Magiging ayos lang ba yon? Sumagot naman ng misteryosong lalaki ngunit humingi pa ng karagdagang impormasyon, opo. Pero kailangan kong malaman kung sino sila, ang kanilang kondisyon, at ang kanilang katayuan sa Jianghu. Kailangan niyo rin pong sabihin sa akin kung gaano sila katagal mananatili, at kailangan kayo ang kukuha ng pananagutang pinansyal para sa kanilang paglagi. Dito na sumingkit ang mga mata ng ating loyal bodyguard. Sa tindi ng paraan ng pakikipag-usap ng lalaki mula sa Haosek, literal na naramdaman ni Dongpil ang isang matinding pressure na tila ba hindi nagpapakita ng sapat na paggalang sa ikatlong Young Lord ng Divine Cult. Wika ni Dongpil sa kanyang isip, hindi ko gusto ang paraan ng kanyang pagsasalita.
Pinaparamdam niya na hindi komportable ang usapang ito. Walang paligoy-ligoy na sinabi ng ating bida, ang patriarch ng Tang Clan. Boom! Isang dambuhalang revelasyon na yayanig sa buong Miriam. Literal na napatigil ang mundo ni Dongpil sa tindi ng gulat, ngunit ang lalaki mula sa house sect. Nanatili itong kalmado at hindi man lang kumurap sa harap ng nakakangilabot na pangalan ng isa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng Sichuan. Dagdag pa ni Sorayang, ang paglagi niya ay walang katiyakan. Maaaring isang buwan, isang taon, o baka mas matagal pa. Walang takot na sumagot ang misteryosong lalaki, hihingi po ako ng paumanhin, pero napakalaking pressure sa aming panig ang tumanggap ng isang katulad niya. Magiging isang napaka-espesyal na kaso kung ito ay ang patriarch ng Tang Clan. Kung malaman ito ng Righteous Heavenly Alliance, magdudulot ito ng malubhang kahihinatnan sa aming panig. Dismayadong wika ng ating bida sa kanyang isip, so, hindi ba talaga nila kaya? Ngunit nagpatuloy ang misteryosong lalaki, kailangan niyo pong magbayad ng mataas na presyo. Namangha si Sorayang, oh. So kaya niyo namang gawin, basta't magbayad ako ng sapat? Hindi ba kayo natatakot sa mga kahihinatnan? Matapang na sumagot ang misteryosong lalaki, lumaki kami ng ganito sa pamamagitan ng mga kasunduan. Kapag ang isang deal ay nagawa na, gagawin namin ang aming makakaya para tuparin ang aming bahagi ng usapan. Wika ng ating bida habang seryosong nakatitig sa lalaki, pero mukhang nakagawa ka na ng iyong desisyon. Sa tingin ko ay hindi mo kayang gumawa ng ganoong kalaking desisyon ng mag-isa. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Isang napakalupit na pagtatapat, sa gitna ng negosasyon para sa tadhana ng patriarch ng Tang Clan, ang ating bida ay formal nang ang sinusuri ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki sa kanyang harapan. Ang misteryosong lalaki mula sa house sect ay formal nang ang nagtanggal ng kanyang maskara. Seryosong wika ng misteryosong lalaki, ako si Gang Yachi. Ako ang successor ng house sect at ang third sect leader. Literal na napatigil ang mundo ni na Dongpil at ng ating bida na si Sorayang. Hindi makapaniwala ang ating Demon King na ang isa sa mga pinakamataas na pinuno ng pinakamalaking information guild sa buong mundo ay personal na humarap sa kanya. Maging ang ating pinalakas na bodyguard ay formal na napahawak sa kanyang sandata sa tindi ng gulat. Wika ng ating bida, ang isang katulad mo ay narito sa Yunnan. Sumagot si Gang Yachi, kadalasan ay nasa Sichuan ako, pero pumunta ako rito 2 linggo na ang nakalipas para sa trabaho. Diretsahang nagtanong si Sorayang, pansamantala man o hindi, wala namang sapat na dahilan para dalhin ang isang importanteng tao na katulad mo rito sa malayong lugar na ito. Dahil ba ito sa akin? Mabilis na sumagot si Gang Yachi, opo. Naparito ako para makita kayo. Nagtanong si Sorayang, nakikita ko nga. Kung ganoon, maaari ba nating kunin ang pagkakataong ito para maging tapat sa isa't isa? Sumang-ayon naman si Gang Yachi, sige. Hindi ko alam kung batid niyo, pero ang Guangdong ang tanging rehiyon kung saan ang house sect ay walang branch. Mayroon kaming ilang mga tago na outpost sa kanlurang dulo ng Guangxi, pero hindi talaga sila pwedeng tawaging formal na mga branch. At sigurado ako na nauunawaan niyo na ito ay dahil ayaw naming galitin ang inyong cult. Nagtanong si Sorayang habang pinuproseso ang gusto nitong ipahiwatig, ano naman? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang successor ng house sect. Sumagot si Gang Yachi, magiging direkta na ako. Gusto naming magtatag ng mga branch sa Guangxi at Guangdong din. Sa isang pikit mata, hindi na nakatiis ang ating loyal bodyguard. Hinawakan ni Dongpil ang kanyang Silent King sword at handa na itong bunutin para tapusin ang kawalang galang ng panauhin. Para sa isang miyembro ng cult, ang hiling na ito ay formal na ngang isang deklarasyon ng pagsakop. Galit na sigaw ni Dongpil, lumalagpas ka na sa linya. Ngunit bago pa man dumanak ang dugo, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay para pigilan ang nagngangalit na si Dongpil. Kalmado ang mukha ni Sorayang habang ginagamit ang kanyang matalas na talino na nahasa sa loob ng cult. Malamig na sumagot ang ating bida, nagpunta ka sa maling tao. Wala akong awtoridad na ganyan. Marahil kung ako ang cult leader. Mahina hong wika ni Gang Yachi, batid ko yan. Diretsahang nagtanong ang ating bida, sinasabi mo ba na tutulungan mo akong maging cult leader kung ganoon? Maikling sagot ng successor ng Ho sect, medyo. Paglilinaw ni Sorayang, ang tanong ko ay oo o hindi. Isang dambuhalang sugal sa gitna ng kadiliman.
Ang successor ng Hao sect at ang Tiger ng Demon Cult ay pormal na ngang nagtatapatan para sa rurok ng kapangyarihan. Matapos ang kanilang nakakalunod na pag-uusap, ang successor ng Hao sect na si Gang Yachi ay binitawan ang isang pahayag na literal na yayanig sa tadhana ng ating bida sa Succession War. Wika ni Gang Yachi nang may kasiguraduhan, kung ang Righteous Heavenly Alliance ay babagsak dahil sa iyo, malamang na ikaw ang mapili bilang tagapagmana. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida. Ang walking calamity na si Sorayang ay pormal na ngang nakaramdam ng dambuhalang presensya mula sa taong kayang basahin ang kanyang pinakamalalim na sikreto at ambisyon. Habang nagpapatuloy silang naglalakad sa pagitan ng mga naglalakihang puno, binuksan ng bida natin ang isang usapan na maglalantad sa lawak ng kapangyarihan ng Hao sect. Nagtanong ang ating bida, ano ang alam mo tungkol sa akin? Agad namang sumagot si Gang Yachi, nagtatanim ka ng galit sa Righteous Heavenly Alliance. Muling nagtanong ang ating bida, anong nagtulak sa iyo para isipin yan? Paliwanag ni Gang Yachi habang sinasalaysay ang detalyadong impormasyon nila tungkol sa ating Demon King, kontrolado namin ang impormasyon sa buong Zhongyuan. Pero kakaunti lang ang intel namin pagdating sa Heavenly Demon Divine Cult. Karamihan doon ay tungkol sa iyo. Naging napaka-aktibo mo nitong nakaraang taon. Napaka-unexpected nito dahil hindi naman talaga nakikialam ang Heavenly Demon Divine Cult sa usapin ng Jianghu sa nakalipas na 30 taon. Unang beses kang nagpakita malapit sa Hunan at Jiangxi noong nakipaglaban ka sa mga miyembro ng Beast Palace. Doon, pinatay mo si Zhong Ilyong, isang elder ng Righteous Heavenly Alliance. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang matalim na nakatitig sa successor ng Hao sect, kamangha-mangha. Binura ko ang lahat ng bakas ng labanang yun, pero alam pa rin nila. Nagpatuloy si Gang Yachi sa pagsasalaysay, pagkabalik mo sa cult, pumunta ka sa Hunan bilang Special Inspector General. Iinspeksyonin mo sana ang 7 families ng Demon Cult. Doon, nakipaglaban ka sa Sword Palace, at pagkatapos nyun, isa pang laban sa Beast Palace. Sabi ng aming sect leader, napaka-impressive mo sa mga labanang yun. Kakaunti lang ang impormasyon namin tungkol sa successor candidates ng Divine Cult, pero sinabi niya pa rin na maglalaro ka ng malaking papel sa succession competition. Isang dambuhalang revelasyon, ang Hao sect, na siyang may hawak ng bawat bulong sa buong Jianghu, ay pormal na ngang minamanmanan ang bawat galaw ng ating Demon King. Sa kabila ng paggamit ng kanyang perpektong 9 Depths Demonic Arts para burahin ang kanyang mga bakas, ang tigre ng cult ay literal na hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ng mga Hao sect. Wika ni Gang Yachi, maaaring alam mo na, pero ang Beast Palace, Sword Palace, at Heavenly Dragon Palace ay lahat kaalyado ng Righteous Heavenly Alliance. Naharangan mo ang dalawa sa kanilang mga pagtatangkang mag-expand sa Zhongyuan. Isang malaking bahagi niyan ay ang pagpatay mo kay Zhong Ilyong. Dagdag pa ni Gang Yachi, si Zhong Ilyong ay isang napakakorap na tao. Mayroon din siyang lihim na kasunduan sa successor ng Beast Palace. Gayunpaman, walang rason para patayin mo siya. Hindi mo dapat ginawa yun, lalo na't alam mo ang mga kahihinatnan. Ngunit, ginawa mo pa rin ito kahit na alam mo yun. Hinala ni Gang Yachi sa posibleng nangyari, maaaring nagkataon lang ito. Siguro ang cult leader ang nag-utos nito, pero nagdududa ako riyan. Nagtanong ang ating bida, bakit mo naman naisip yan? Kinumpara at ipinaliwanag ni Gang Yachi ang katangian ng martial artist at pagkakalap ng impormasyon, sinasabi ng mga martial artists na kaya mong amuyin ang chi. Ganoon din para sa aming mga humahawak ng impormasyon. Marami akong nararamdaman mula lamang sa isang piraso ng impormasyon. Dagdag pa ni Gang Yachi, nakumpirma ko na ang aking mga hinala ay hindi mali. Kinamumuhian mo ang Righteous Heavenly Alliance. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida. Sa tindi ng insight ni Gang Yachi, naramdaman ni Sorayang na ang lalaking nasa kanyang harapan ay hindi lang basta taga-kolekta ng balita, kundi isang dambuhalang player sa laro ng mga tigre. Habang naglalakad, pormal na nagsusuri ang Demon King sa kaibuturan ng kanyang bagong kakilala. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, matalas siya. Nahulaan niya ang aking mga intensyon mula lamang sa iilang piraso ng impormasyon. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang kalakasan nang hindi lumalabas na mayabang. Sabi niya ba ang pangalan niya ay Gang Yachi? Huminto ang ating bida sa paglalakad at nagtanong, kaya naman, gusto mo akong tulungang maging cult leader,
At bilang kapalit, gusto mong magtatag ng mga branch sa Guangxi at Guangdong? Walang alinlangang sumagot si Gong Yachi, oo. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Pakiusap, pag-isipan mo muna ito. Gayon din, handa akong tanggapin ng Tang Clan Patriarch. Muling nagtanong ang ating bida, paano naman ang presyo? Sumagot si Gong Yachi, sa tingin ko, ang presyo ng aking buhay para sa aking kapangahasan sa usapang ito ay sapat na para masakop ang lahat. Magkikita tayo sa paligid. Nakangiting wika ng ating bida sa kanyang isip, matagal-tagal na rin simula nung huli akong nakatagpo ng isang taong may ganitong talento. Matapos ang isang nakakalunod na negosasyon sa pagitan ng ating bida at ng successor ng Hao sect na si Gong Yachi, tila isang dambuhalang kasunduan ang pormal na ngang nabuo sa dilim. Sa tindi ng talino at lakas ng presensya ni Sorayang, maging ang pinuno ng underworld ay pormal na naramdaman ang bigat ng walking calamity. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, matatagpuan ang ating bida na si Sorayang na nakaupo sa terrace habang malalim na nag-iisip. Sa kabila ng kanyang tagumpay laban sa Beast Palace Master, ramdam ng ating Demon King ang dambuhalang bigat ng mga responsibilidad na pormal nang nakapatong sa kanyang mga balikat. Wika ni Sorayang, medyo magulo ang mga bagay-bagay ngayon. Hindi ito komplikado, pero marami pang mga bagay na kailangan kong isaalang-alang. Ang nakaraang buhay ko ay hamak na mas simple. Wika ng ating bida sa kanyang isip, well, sa tingin ko ay may punto naman yun dahil naging kasangkapan lang ako ng iba noon. Kailangan ko nang tumigil sa pagrereklamo. Alam ko naman na hindi magiging madali ang gumanti sa Righteous Heavenly Alliance. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na presensya ang dahan-daang lumapit. Ang successor ng Ice Palace, bitbit ang isang bote ng alak, ay pumasok sa eksena para basagin ang katahimikan ng ating bida. Wika ng Ice Palace successor, mukhang nag-aalala ka. Parang hindi ikaw yan. Inabot ng estranghero ang bote ng alak habang nakatingin sa malayo, tila ba sinusuri rin ang ihip ng hangin sa gabi. Nag-alok ang estranghero habang iniugoy-ugoy ang bote ng alak, gusto mo ba? Sumagot ang ating bida habang kinukuha ang bote ng alak, anong ibig mong sabihin na para hindi ako to? Paliwanag ng estranghero sa ugali ni Sorayang, akala ko ay act first, think later ka na uri ng tao. Biro ng ating bida habang umiinom ng alak, oh, sa tingin mo ba ay kilala mo na ako dahil lang sa minsan na tayong nagkatrabaho? Sumagot ang estranghero, yan lang ang iniisip ko. Humihingi ako ng paumanhin kung nairita ka rito. Biglang ibinaling ni Sorayang ang usapan kung ano ang sunod na hakbang ng Ice Palace successor. Tanong ng ating bida, pupunta ka na ba sa Ice Palace ngayon? Maikling sagot ng estranghero, oo. Pinaalalahan na naman ng ating bida ang estranghero tungkol sa dalaga. Sabihin mo sa kapatid mo na mag-ingat sa kanyang sarili simula ngayon. Estranghero, protektahan mo siya. Hindi ako nag-aalala. Hindi mo ba natatandaan ang deal na ginawa natin? Nagulat ang ating bida at pilit inaalala ang usapan. Ano? Seryoso ka ba? Talagang gusto mong ipakasal siya sa akin? Ibig kong sabihin, yan ay, bago pa man matapos ang sasabihin ni Sorayang, pinutol na ito ng estranghero at biglang sinabi, pumayag din siya rito. Tuwang-tuwa ang Ice Palace successor sa ibinalita. Isang dambuhalang plot twist sa gitna ng gabi. Ang walking calamity na kinatatakutan ng buong Yunan ay pormal na ngang napatigil sa usaping pag-ibig. Napanganga na lang si Sorayang habang hindi makapaniwala, pumayag siya? Hindi ba't masyado kang malamig? Hindi ba't parang ginagawa mo na siyang hostage? Isang katahimikan. Dahan-daang iniyuko ng estranghero ang kanyang ulo bilang tanda ng paggalang at pagpapasakop sa ating bida. Ramdam ng successor ng Ice Palace na ang tadhana ng kanilang pamilya ay pormal na ngang nakatali sa kamay ng ikatlong Young Lord. Wika ng estranghero, kung magiging hostage man siya o hindi ay nakadepende sa iyong desisyon. Gagawin ko ang aking makakaya para suportahan ka sa iyong landas patungo sa pagiging successor. Salamat. Masayang sumagot naman ang ating bida, sige. Umaasa ako na gagawa ka rin ng mga bagay sa hinaharap na maaari ko ring ipagpasalamat. Literal na naglaho ang estranghero sa dilim ng gabi matapos ang kanilang usapan. Naiwan ang ating bida sa ilalim ng liwanag ng buwan, pormal nang tinatapos ang kanyang sandali ng pagmuni-muni. Ang tigre ng Heavenly Demon Divine Cult ay unti-unti nang nagigising mula sa kanyang pansamantalang pahinga. Wika ng ating bida, sapat na ang pahinga.
Malakas na sinampal ni Sorayang ang kanyang sariling mukha sa magkabilang panig. Isang paraan para pormal na gisingin ang kanyang dambuhalang instinto bilang isang mandirigma at dating assassin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tindi ng kanyang ambisyon. Dagdag pa ni Sorayang, sigurado akong naghihintay na sa akin ang una at pangalawang Young Lord. Mas mabuti pang bumalik na ako at makita ang kanilang mga nakakadiring pagmumukha. Isang napakalupit na pagbabalik. Matapos ang madugong paglilinis sa Yunnan, ang ating bida ay handa na namang sumabak sa gitna ng Succession War. Lumipat ang eksena sa tarangkahan ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa gitna ng nakakaputok na humidity ng Southern Region, dalawang gwardya ang nagbabantay habang binabasag ang katahimikan ng isang usapang yayanig sa rurok ng kapangyarihan. Habang ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang nagbabalik mula sa kanyang madugong misyon sa Yunnan, ang mga karaniwang miyembro ng cult ay hindi mapigil ang mag-usap tungkol sa tindi ng mga tagapagmana. Wika ng unang gwardya, ano sa tingin mo? Ano kaya ang pakiramdam ng Ultimate Demon Realm? Sumagot ang pangalawang gwardya, tigilan mo ang pakikipagdaldalan at mag-focus ka na lang sa training. Kailangan mong umabot sa level kung saan hindi ka na naaapektuhan ng iyong kapaligiran. Dagdag pa ng unang gwardya, iba ito. Ang humidity na ito ay sobra-sobra na, naku naman. 15 taon na simula nung sumali ako sa cult, pero hindi pa rin ako nasasanay sa panahon. Gumaganda lang ito kapag winter na. Nagtanong ang pangalawang gwardya, tiyak na taga-north ka nga. Naabot mo na ba ang iyong peak realm? Winika ng unang gwardya ang kanyang ninanais, hindi ko man lang pinapangarap na maging katulad ng unang Young Lord. Ang inaabot ko lang, siguro, ay ang pangatlong Young Lord. Pinutol ng pangalawang gwardya ang kahibangan ng isa, baliw ka ba? Sa tingin mo ba madali yun? Ikaw na hangal. Ang pangatlong Young Lord ay isang halimaw sa talino. Sumagot ang unang gwardya nang walang kabilib-bilib sa ating bida, alam ko, pero pustahan tayo na ang martial arts niya ay hindi may kukumpara sa unang Young Lord. Narinig mo ang mga chismis. Naabot na niya ang Ultimate Demon Realm. Naku naman, sigurado ako na wala pang sinuman sa Divine Cult ang nakarating sa Ultimate Demon Realm bago ang edad na 40. Naputol ang usapan nang may narinig silang paparating. Wika ng pangalawang gwardya, sandali, ang squad na nasa misyon ay nagbabalik na. Makalipas ang ilang sandali, isang dambuhalang presensya ang pormal na lumitaw sa tarangkahan. Ang Berserk Demon Squad, sa ilalim ng pamumuno ng ating nag-iisang babaeng demonyo na si Yu Hungrion, ay nagbabalik matapos ang kanilang paglilinis sa mga Tridor sa Yunnan. Pinakilala ni Yu Hungrion ang kanyang grupo, kami ang Berserk Demon Squad. Nagbalik na kami mula sa aming misyon. Sumagot ang gwardya habang sinusuri ang mga miyembro, ang inyong insignia, pakiusap. Mabilis na ipinakita ni Yu Hungrion ang kanyang insignia bilang squad leader. Isang simbolo ng lakas na kinikilala sa loob ng buong Demon Cult. Wika ni Yu Hungrion habang hawak-hawak ang kanyang insignia, heto. Papuri ng gwardya at nag-utos sa kanyang tauhan, magaling ang inyong trabaho. Ikaw, pumunta ka at mag-report sa mga matataas na opisyal. Sumagot ang tauhan, opo, sir. At sa gitna ng parada, isang marangyang karwahe ang pormal na huminto. Dahan-daang binuksan ng ating bida ang pinto nito, naglalabas ng isang presensya na mas mabagsik pa kaysa sa inakala ng mga bantay. Wika ng pangalawang gwardya, ang pangatlong Young Lord at ang kanyang panauhin ay nasa loob din ng karwahe na yan. Ang Walking Calamity ay pormal nang nakatapak uli sa teritoryo ng Demon Lord. Sumagot ang unang gwardya, ganoon ba? Isang nakatutulig na eksena sa tarangkahan. Sa mismong sandaling lumabas ang ating bida mula sa karwahe, isang napakalakas na hangin ang pormal na humahampas sa buong paligid. Ang mga bantay ay literal na napilitang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nakakalunod na pressure na inilalabas ni Sorayang. Ang Walking Calamity ay dahan-daang naglalakad patungo sa mga bantay taglay ang isang hindi mapapantayang presensya na yayanig sa tadhana ng sinumang humaharang. Wika ng ating bida, pasensya na. Hindi ko pa masyadong makontrol ang aura ko ngayon dahil pagod ako. Sana ay maunawaan nyo. Literal na halos madaig at matangay ang mga bantay sa tindi ng kapangyarihang ito. Seryosong wika ni Sorayang, pupunta ako para makita ang Demon Lord. Ipaabot ang mensahe, natutula ang gwardya bago nakasagot, opo, ikatlong Young Lord.
Dahan-daang umalis ang karawahe habang naiwang nakatulala ang mga bantay sa tindi ng nasaksihan. Ang hangin ay kumakalma, pero ang kanilang mga puso ay nanginginig pa rin sa takot at paghanga sa nagbabalik na halimaw ng Succession War. Hindi maipinta ang mukha ng unang gwardya sa nasaksihan, ang ikatlong Young Lord. Natanong ang pangalawang gwardya habang nakatingin sa kanyang kasama, "Ano sa tingin mo?" Hindi makapaniwalang sumagot ang unang gwardya, hindi lang ang unang Young Lord ang nakarating na sa Ultimate Demon Realm. Mabilis na lumipat ang eksena sa rurok ng kapangyarihan, sa Heavenly Demon Divine Cult Demon God's Palace. Sa loob ng napakabigat na bulwagan, ang Absolute Ruler na si Li Cheonsang ay formal nang tinatanggap ang ulat mula sa kanyang general na si Ho Yosong. Ang anino ng kapangyarihan ay dahan-daang gumagalaw sa dilim. Wika ni Hu Yosong, iyan ang ulat na nagbubuod sa nakalipas na 10 araw. Papuri ng Demon Lord, magaling na trabaho. Kung ganun, kumusta naman ang Hidden Pavilion? Mabilis na sumagot si Hu Yosong, maayos naman po sila. May sapat na pondo at ang mga bago ay mabilis na natututo. Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Nag-utos ang Demon Lord, ipadala sila sa isang misyon sa labas ng cult. Wika ni Hu Yosong sa kanyang isip, ang magpadala ng isang intel organization, ang Hidden Pavilion, sa isang dispatch ay nangangahulugang mangolekta ng impormasyon mula sa mga puwersa sa labas tulad ng Righteous Heavenly Alliance. Mukhang magsisimula ng kumilos ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng Murem. Tanong ni Hu Yosong habang kinukumpirma ang plano ng Demon Lord, "Sinasabi niyo po ba na kailangan naming mag-imbestiga ng mas malalim sa takbo ng mga bagay-bagay sa Jianghu?" Dagdag pa ni Hu Yosong, "Sige po, pero maaari ko po bang itanong kung bakit?" Sumagot ang Demon Lord habang nagsasali ng kanyang alak, "Sa tingin ko lang ay oras na." Wika ni Hu Yosong sa kanyang isip, wala siyang dahilan. Ibig sabihin ay kumikilos siya batay sa intuisyon. Mas mabuti sana kung may dahilan, pero ayos lang. Isang dambuhalang desisyon mula sa rurok ng Divine Cult. Sa gitna ng mabigat na usapin tungkol sa Hidden Pavilion, ang general at strategist na si Ho Yosong ay formal nang naglalatag ng kanyang plano upang mas lalong palawakin ang mga mata at tenga ng cult sa labas ng kanilang mga pader. Wika ni Hu Yosong habang seryosong nakatitig sa Demon Lord, "Gagawin kong 70% ng Hidden Pavilion ang magtutuon ng kanilang atensyon sa mga puwersa sa labas ng cult." Sabi pa ni Hu Yosong sa kanyang isip, kung nararamdaman niya na kailangan itong gawin, sigurado na may malaking mangyayari sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Hu Yosong, "Malapit na ang taglagas. Sigurado ako na ang lahat ay magiging abala sa pagsubok na magpakitang gilas para sa kalahating taong pagtatasa. Sa palagay ko, ang mga successor candidates ang may pinakamaraming oras sa kanilang mga kamay." Maikling sagot ng Demon Lord, "Sigurado ako." Tanong ni Hu Yosong, "Nais niyo po bang maghanda ng isang entablado para sa kanila?" Malamig na sumagot ang Demon Lord, "Nasa kanila na yun." Sagot ni Hu Yosong, "Syempre po." Nanliit ang mga mata ng Demon Lord at malamig na winika, "Ang mga gagawa ng mabuti ay magtatagumpay anuman ang mangyari. Ang mga mabibigo, ay mabibigo." Nagtanong si Hu Yosong habang umiiral ang kanyang kuryosidad, "Pero hindi po ba dapat nating subukan na gawing patas ang mga bagay-bagay?" Pangaral ng Demon Lord, ang buhay ay hindi patas. Isang napakalupit na pahayag mula sa rurok ng kapangyarihan. Dahan-daang itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang nakakangilabot na itim na chi upang kontrolin ang isang misteryosong kahon. Sa isang pikit mata, formal itong lumutang at tumigil sa mismong tapat ng ating strategist. Nagulat si Ho Yosong at winika, "Ha? Ano po ito, Demon Lord?" Sumagot ang Demon Lord, "Nabalitaan ko na mabuti ito para sa pagod." Tuwang-tuwa si Hu Yosong sa kanyang natanggap, "Haha. Kayo lang ang nag-iisang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Napakabait niyo po." Dagdag pa ng Demon Lord, "Magtrabaho ka ng mas matindi." Dahan-daang yumuko si Ho Yosong bilang tanda ng pasasalamat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, ramdam niya ang dambuhalang pressure na dala ng regalong ito. Ang kabaitan ng Demon Lord ay palaging may kapalit na mas matinding serbisyo. Wika ni Hu Yosong sa kanyang isip, "Sa tingin ko ay hindi muna ako dapat masyadong matuwa rito." Biglang sumigaw ang mensahero, "Demon Lord, ang ikatlong Young Lord ay nagnanais na makita kayo." Sumagot ang Demon Lord, "Papasukin siya." Mabilis na bumukas ang dambuhalang pinto at formal na pumasok ang ating bida na si Sorayang.
Bitbit ang aura ng tagumpay mula sa Yunan, dahan-dahan siyang yumuko upang magbigay-pugay sa Absolute Ruler ng Divine Cult. Pagbati ng ating bida, ako, si Sorayang, ay nagbibigay-pugay sa Demon Lord. Ha, nag-uusap po ba kayong dalawa? Dapat ba akong maghintay sa labas? Literal na napatigil ang usapan sa pagitan ng general at ng Panginoon. Wika ng Demon Lord, tapos na kaming mag-usap. Sumagot si Sorayang, sige, kung ganoon. Isang tensyon ang pormal na lumitaw sa pagitan ng general at ng ating bida. Habang papalabas si Hoyosong sa silid, nagpalitan ang dalawa ng mga makahulugang tingin na tila ba may itinatagong mensahe sa ilalim ng kanilang mga mata. Isang tahimik na komunikasyon sa pagitan ng dalawang matatalas na isipan ng cult. Wika ng ating bida sa kanyang isip, mukhang gusto niya akong bisitahin para sa isang tasa ng tsaa. Nagpatuloy sa paglalakad si Sorayang at huminto sa harap ng trono. Wika ng ating bida, nandito na ako. Nagbigay ng utos ang Demon Lord, maupo ka. Dahan-daang umupo ang ating bida sa sahig, ramdam ang dambuhalang pagod matapos ang sunod-sunod na pakikipaglaban sa Yunan. Sa harap ng Absolute Ruler, binitawan ni Sorayang ang isang buntong hininga ng kaligtasan matapos ang madugong misyon. Wika ng ating bida, talaga naman, halos mamatay talaga ako sa pagkakataong ito. Malamig na sumagot ang Demon Lord, yan ang landas na pinili mong tahakin. Wika ng ating bida sa kanyang isip, wala akong masasabi riyan. Sinuri ng Demon Lord ang ating bida at nagwika, ang iyong mga internal injuries ay hindi pa naghihilom. Mabilis namang sumagot si Sorayang, mas matagal itong gumaling kaysa sa inakala ko. Paliwanag ng Demon Lord, yon ay dahil hindi ito isang ordinaryong internal injury. Inosenteng tanong ni Sorayang, mayroon bang mga komplikadong internal injuries? Biglang napatigil ang Demon Lord at pormal na tumayo mula sa kanyang trono. Sa isang iglap, ang mabigat na aura sa loob ng bulwagan ay biglang nagbago habang tinititigan ang ating bida. Isang dambuhalang presensya ang bumalot sa silid. Nagtanong ang Demon Lord, gusto mo bang uminom? Nagulat ang ating bida sa biglaang alok ng Demon Lord. Lumipat ang eksena sa hardin ng palasyo, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay pormal na bumabalot sa dalawang tigre ng cult. Isang pambihirang sandali kung saan ang Panginoon at ang kanyang disipulo ay magkasamang nagpapahinga sa ilalim ng langit matapos ang tagumpay sa Ilaw Mountain. Wika ng ating bida, napakalamig ng panahon. Mismong ang Demon Lord ang nagsali ng alak para sa ating bida at winika, heto. Mabilis namang sumagot si Sorayang, salamat po sa pero bago pa man matapos ang pananalita ng ating bida. Biglang nagsalita ang Demon Lord at sinabi, bago mo yan inumin. Literal na napatigil ang ating bida nang muntik na niyang mainom ang alak. Isang dambuhalang babala ang pormal na lumabas sa bibig ng Demon Lord na yayanig sa rasyonalidad ni Sorayang. Utos ng Demon Lord, asikasuhin mo ang iyong internal injury. Ngayon din, natahimik ang ating bida sa narinig. Dagdag pa ng Demon Lord habang hawak-hawak ang bote ng alak, hindi mo pwedeng inumin ang napakahalagang alak na ito sa ganyang kalagayan. Sisipain kita palabas agad kung hindi mo kayang gamutin ang isang hamak na internal injury. Napanganga sa gulat ang ating bida sa kanyang isip, ano bang problema niya sa pagkakataong ito? Samantala, lumipat ang eksena sa tarangkahan ng palasyo ng ating bida. Isang dambuhalang sorpresa ang naghihintay sa mga tauhan ni Sorayang habang pormal na dumating ang isang misteryosong bisita mula sa Northern Sea. Pagbati ni Yo Sangrin, hello. Napatanong si Anghua, sino ka? Sumabat si Dongpil, siya ang hastig, ibig kong sabihin, panauhin ng Young Master. Pabirong wika ni Yu Hungriyon, ibig sabihin niyan, kailangan mong maghanda ng isa pang serving ng pagkain. Sumagot si Anghua, ano? Nagpakilala ang dalaga, ako si Yo Sangrin, ikinalulugod ko kayong makilala. Isang nakakalitong tagpo sa tarangkahan. Mabilis na lumipat ang eksena pabalik sa tahimik at marangyang hardin ng Demon Cult. Sa ilalim ng mapanuring mata ng Absolute Ruler na si Li Cheonsang, ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang nakaupo sa gitna ng Lotus Formation. Habang pilit niyang pinatatakbo ang kanyang dambuhalang chi, ang Walking Calamity ay pormal na ngang nakikipagbuno sa isang pinsalang hindi kayang hilumin ng simpleng gamot. Wika ng ating bida sa kanyang isip, noong tuluyan kong winasak ang bangin, at tinamaan ako ng pump technique ng Beast Palace Master, medyo sumable ito,
pero doon nabuo ang aking internal injury. Pagkatapos nyon, na-stabilize ko ang aking ikatlong energy core para sa treatment. Alam ko na kung hindi ko ginawa yun, baka maging hadlang ito sa aking pag-improve. Kaya naman ang aking mga vessels ay maayos na ngayon. Ang aking energy core ay stable na rin. Gayunpaman, ang internal injury ay naroon pa rin. Halos mahirapan akong huminga dahil sa maruming chi na walang katapusang tumatagas mula sa injury. Naiintindihan ko na hindi gumana ang 9 Depths Demonic Arts, pero bakit pati ang Boundless Technique ay hindi rin gumagana? Sa katunayan, ang paggamit ng Boundless Technique ay mas nagpalala pa rito. Ang pagiging malapit kay Goldie ay hindi rin nakatulong. Dahan-daang idinilat ng ating bida ang kanyang mga mata, bumabalik sa realidad kung saan ang anino ng Demon Lord ay pormal na ngang naghihintay. Habang pinagmamasdan ni Li Cheonsang ang bawat galaw ni Sorayang, isang dambuhalang pagsusuri ang pormal na lumabas sa kanyang isipan tungkol sa kaluluwa ng kanyang disipulo. Wika ng Demon Lord sa kanyang isip, ang kanyang kakayahang mag-concentrate ay mas mahusay kaysa sa sinumang kilala ko. Para itong isang assassin na hinahabol ang kanyang target. Gayunpaman, ang konsentrasyong iyon ay pipigil sa kanya balang araw. Biglang nagsalita ang Demon Lord habang binabagsak ang bote ng alak sa lamesa, "Ikaw ang problema." Napanganga sa gulat si Sorayang. Desmayadong wika ng Demon Lord, dapat ay madali mo lang maayos ang internal injury na yan, pero ang isiping nahihirapan ka. Nakakatawa. Tanong ng ating bida sa kanyang isip habang naguguluhan, dapat ko itong maayos ng madali. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Payo ng Demon Lord, nakalimutan mo na kung saan ka nagsimula. Isang nakatutulig na revelasyon. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang mga salita ng Demon Lord ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa kamalayan ng ating bida. Tanong ng ating bida sa kanyang isip habang inaalala ang kanyang nakaraan, kung saan ako nagsimula. Ano ang ibig niyang sabihin? Mayroon ba akong nakalimutan? Kung saan ako nagsimula? Sa ilalim ng mapanuring mata ng Demon Lord, ang ating bida na si Sorayang ay pormal na ngang sumabog sa tindi ng kanyang realisasyon. Matapos mamilipit sa sakit dahil sa kanyang internal injury, tuluyan ang nahanap ng Demon King ang susi sa kanyang tunay na kapangyarihan. Napasigaw ang ating bida, tama. Isang dambuhalang pagsabog ng Demon Chi ang pormal na pinakawalan ni Sorayang habang pilit niyang pinalalakad at sinicirculate ang kanyang enerhiya. Sa sandaling yun, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay pormal nang kumakawala sa tanikala ng kanyang nakaraan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, tama. Hindi na ako si Chun Hajan, ang assassin. Ako na si Sorayang, isang demonic martial artist. Biglang umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang ilong dahil sa tindi ng pressure ng kanyang bagong sining. Ngunit sa halip na manghina, isang napakabangis at nakakalokong ngiti ang semilay sa mga labi ni Sorayang. Marahas na wika ng ating bida habang nakangiti, dapat ay trinato ko ang sarili ko kung paano kumilos ang isang demonic martial artist. Isang nakakangilabot na red chi ang pormal na bumalot sa buong katawan ni Sorayang habang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa pag-ikot ng kanyang chi. Ang walking calamity ay opisyal nang lumalampas sa limitasyon ng tao at dahan-daang lumalapit sa konsepto ng isang tunay na demonyo. Wika ng ating bida sa kanyang isip, ito na yun. Habang pinagmamasdan ang tagpong ito, dahan-dahan na ngumiti ang Demon Lord. Isang ngiti ng matinding kasiyahan at satisfaction sa resulta ng breakthrough ng kanyang ikatlong disipulo. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.